Panoorin niyo po itong balitang to kung saan po itong mga tukmol na congressman ng House of Representatives, gumagawa na naman po ng sarili nilang propaganda. At ang pinagbabasihan nga po nila ngayon dito, yung survey po na inilabas kung saan nga daw po nilamangan na ni Manang Leni Robredo itong si VP Sara, at sinasabi ngayon nila na medyo nabawasan na nga daw po ang mga nagtitiwala dito kay Vice President Sara Duterte. So ito, panoorin po natin to kung sino tong kongresista to na parang nabubuhay po sa kanyang sariling panaginip. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe o nakafollow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe and follow button, at the same time pa-like and share na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Tila nagising na raw ang mga Pilipino sa mga aligasyong ibinabato kay VP Sara. Ayon yan kay Manila Congressman Benny Abante. Bumababa na raw kasi ang tiwala ng publiko sa bise habang tumatagal ang impeachment trial. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes. So nakita nyo, habang tumatagal daw yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, bumababa na raw po yung tiwala kay VP Sara. So alam nyo na yung agenda nila. Pahabain lang talaga yung impeachment para mahaba rin po yung propagandang ilalabas nila. Ang labang ito, itutuloy ko. Ito pala yung yung bulaang propeta po na hindi naman talunan, 'di ba? Talunan 'to, hindi naman 'to nanalo eh. Nakaupo lang 'to bilang congressman dahil po kay George Garcia po ng Comelec. Hindi po 'to nanalo, hindi po ibinoto 'to ng mga taga Maynila, pero pinilit lang po na maiupo dahil nga kailangan nilang madagdagan yung bilang po ng boto na boboto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So itong bulaang propeta na to, sinasabi niya na bumaba na nga daw po o nabawasan na yung mga nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte. Siguro ang pinagbasihan nga niya rito yung rating nga po o yung survey po na inilabas ng Okta Research, kung saan nga daw naungusan na ni Manang Leni Robredo itong si Vice President Sara Duterte. Hanggang dumating sa conclusion Hindi ako pwedeng umatras dito sapagkat unang-unang apelyido ko Abante. Yan na yun, magjo-joke pa, akala mo naman marami natawa. Ang corny ng joke, di ba? Sabihin mo na lang siguro na hindi ako magpapatalo rito kasi nanalo ako dun sa aking distrito dahil ibinoto ako ng Comelec para maging congressman uli. So yun dapat sinabi mong biro, pero yung sabihin mo hindi ka atras dahil Abante apelyido mo, napaka-corny po nun. Hindi pwedeng umatras. Hindi raw patitinag at tuloy ang laban ni Manila Representative Benny Abante patungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Siya ang isa sa mga nag-endorso ng Cabrera Complaint o ang ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Kumbinsido naman ang mambabatas na nang dahil sa impeachment, bumabagsak na raw ang tiwala ng publiko sa ikalawang Pangulo. Naniniwala ako na the Vice President is not as popular as before. Naniniwala ako na nakita na ng taong bayan ang nangyayari. And I think that they are deciding. Sino kayang taong bayan yung tinutukoy dito nitong ni Abante, no? Itong talo ng kongresista na to. Kasi kung titingnan nyo naman sa lahat ng survey, kahit saan ka pumunta, talagang Sara Duterte na ang inaantay nila para sa 2028. So, sino kaya saan kaya kumukuha to ng ganyang pananaw? Malamang kay Bongbong Marcos siguro, no? Dahil yun ang pinakapatron nila ngayon dito dahil siyempre marami po ang nabigyan ng maleta, at siyempre pag nabigyan ng maleta kumikitang kabuhayan, ika nga nila paldong-paldo. Deciding. They are actually looking now for evidence. Kung siya rin daw ang tatanungin, sa unang article of impeachment pa lang na tinalakay sa impeachment court, kaugnay sa umunay pagbabanta sa buhay ng first couple at former House Speaker Martin Romualdez, dapat convicted na ang bise. Magpapatuloy ang paglilitis sa Lunes at haharap ang mga testigo kabilang Convicted na raw kaagad.
wala nga na ipakitang ebidensya na matibay yung prosecution dito para sabihin convicted si Vice President Sara Duterte. Hindi naman natin masisisi. Siyempre, itong mga kongresista, itong mga tukmol na to, nakapanig to sa mga, at the same time pala, isa siya sa mga nag-endorso po ng impeachment. So, siyempre, lahat na po ng inilabas nila rito, kahit sablay-sablay sa impeachment, lahat sa kanila yan, guilty na. So, kahit paano pang balibalik ta rin dyan yung mga pagsasabi ng mga witness ng pagko-cross-examine ng depensa, para sa kanila, sila na yung tama, sila yung nakakuha ng puntos. Kaya nga pansinin nyo, di ba? Right after ng impeachment hearing, meron kagad sila ritong press con para i-mind conditioning yung mga follower nila, yung mga naniniwala sa kanila, yung mga Duterte haters nilang kagaya, yun ang nakukuha, yun yung siguro yung mga sinasabi lang mamamayan na tinutukoy nila, kasi yung ibang mamamayan doon, iba ang pananaw dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na ang dalawang special disbursing officer na sina Gina Acosta at Edward Fajarda. Kaugnay pa rin ito sa aligasyon ng paglustay sa umano'y confidential funds ng OVP at DepEd na dating pinamunuan ni Duterte. Para sa Agenda Weekend ay So, kung titingnan nyo naman sa nangyaring impeachment, halos kapag ang nagko-cross-examine po ang prosecution, walang kalatoy-latoy. To the point nga pinauuwi yung mga witness nila. Si Matibag, natibag din. 'Di ba? Witness, tumayo siyang witness, may pasabog daw, pero nangyari parang umutot lang. So, siya pa yung natibag doon, may mga tanong yung mga depensa na hindi niya masagot, abogado pa naman siya. So, doon makikita mo pa lang, 'di ba? Mas inaabangan yung pag-cross-examine po ng depensa dahil makikita niyo rito na nanggugulo na lang po yung prosecution, 'di ba? Panayang gawa ng eksena, andyan si Lorna Kapunan na nambubuli, mga ganyan, 'di ba? Dinadaan sa panggugulang yung impeachment. So talagang ito sinasabi ni Benny Abante, sila lang po ang naniniwala na bumababa na po talaga yung survey ni Vice President Sara Duterte. At ang pinaka-propaganda talaga nila rito, pahabain talaga yung impeachment para makabanat sila ng makabanat. Kaya pansinin nyo si Abante, si Ridon, di ba? Sila Dilima, panay ang banat nila. Kahit nga yung private prosecutor na si Ligutan, di ba? Panay po sa social media. Kaya nga kinall out na ng defense team ni BP Sara dahil nga lumalagpas na doon sa boundary kung saan nga po hindi dapat pinapayagan yun ng isang korte. Pero gayon pa man, naglatag naman na si Chis Escudero na sinasabi nga na pipigilan niya na yung paglalabas nga ng mga merit ng kaso para nga maiwasan na yung mga ganyang klaseng mga senaryo. So, sa palagay niyo po ba, nabawasan na po ba talaga yung trust rating ni BP Sara? Kagaya ng sinasabi nitong bulaang propetang si Abante. So, paki-comment down below po kung ano po yung inyong pananaw. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.